tuloy natin. Let's go. At papag-aalitin ko, ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakop. Yun. Ito yung tinatawag nilang proto-evangelium. Ang proto-evangelium from Greek word proto, ang ibig sabihin ay una, and evangelium means good news or gospel. Proto-evangelium ay nangangahulugan, unang ebanghelyo o unang mabuting balita. Ang tumutukoy sa CP ng Genesis 3:15 ay tinuturing na unang pagbanggit ng pangako ng kaligtasan sa Biblia. Inilalarawan ng talatang ito ang alitan sa pagitan ng Diyos at ng ahas at ang pangako ng Diyos na ang inapo ng babae ay siyang wawakas at dudurog sa ulo ng ahas. Hindi ako kumbinsido sa sinisimbolo nito na pagwakas ng kasamaan ng mga lipi ni Eva. Kung susuriin ng kasaysayan, magmula nang mauso ang kulto ng Abrahamic religion, lalo pang lumala, sila nagpapatayan para mapatunayan lamang ang kanilang Diyos. Ang salungatan sa pagitan ng mga Abrahamic religion, Judaism, Kristyanismo, Islam ay kahindik-hindik, at kung susuriin ng kasaysayan mula sa theological, political at kani-kanyang kasakman, simulan natin kay Jesus Christ na ang Kristiyano. Naniniwala ang mga Kristiyano na siya ang anak ng Diyos at hindi si Kiboloy. Tinanggihan ito ng mga Hudyo na nakikita siyang isang guro ngunit hindi isang Mesaya. Itinuturing ng mga Muslim na si Jesus o si Isa bilang isang propeta at hindi banal, at kasinungalingan ang kwento ng pagpako sa krus. Itinuturo ng Islam na si Muhammad ang huling propeta o ang seal of prophet. Ang tatak ng propeta ay isang titulo para kay Muhammad. Hindi naman kinikilala ng Hudyo at Kristiyano si Muhammad bilang isang propeta. Ang bawat relihiyong ito ay naniniwala na ang banal na aklat ay ang Torah sa mga Hudyo, Biblia sa mga Kristiyano, at Quran naman sa mga Muslim. They got all the same claim. Ang pinakatunay at huling kapahayagan, ganyan talaga ang kasinungalingan. Maraming bersyon. Papatayan pa sila dahil lamang dito. Ay nako, paanoong na-invento ang kultong ito, ganyan na sila hanggang ngayon. O sample, Christian Crusade noong 11th to 13th century. Christian army arrived at a Muslim-controlled land, including Jerusalem, leading to centuries of bitterness. Approximately 10 milyong katao ang nasawi sa ngalan ng kani-kanilang Panginoon. Islamic conquest, 9 milyon ang namatay. Pagkatapos ng pagkamatay ni Muhammad, ang mga imperyong Muslim ay lumawak sa mga lupain ng mga Kristiyano at mga Hudyo na humantong sa malagim na digmaan. Pag-uusig ng mga Hudyo at Kristiyano sa Europa. Ang mga Hudyo ay naharap sa maraming siglo ng diskriminasyon sa pilitang pagbabalik loob o conversion to Christianity, at mga patayan, torture, lalo na sa ilalim ng pamamahala ng Kristiyano na kumitil ng 12,000 buhay ng mga Hudyo. Sa pagitan naman ng 1941 at 1945, sistematikong pinatay ng mga Nazi Germany ang humigit kumulang na 6 na milyong Hudyo, na halos 2/3 ng populasyon ng mga Hudyo sa Europa bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang sinabi ng lider ng mga Nazi, gawain sinimulan ni Kristo ngunit hindi natapos, ako, si Adolf Hitler, ang tatapos. Makikita sa mga buckles ng sentiron ng mga sundalong Nazi ang katagang Gott mit uns na nangangahulugan na kasama namin ang Diyos. Hell yeah! Ganyan gamitin ang mga Panginoon magmula pa sa kauna-unahang naitalang religion sa Mesopotamia, Griego, Roma hanggang ngayon sa modernong panahon. Another example, ang pag-atake noong September 11 ay ang pinaka-nakakagimbal na pag-atake ng mga teroristang Muslim sa modernong kasaysayan ng sangkatauhan, na naging sanhi ng pagkamatay ng approximately 3,000 katao, kabilang ang 19 na hijacker na gumawa ng Allahu Akbar. My goodness. Hanggang ngayon, ang modernong Israel-Palestine conflict, ang salungutan na ito na pampolitikal, ngunit ito ay may malakas na relihiyosong paniniwala na nagpasiklab sa tensyon sa pagitan ng mga Hudyo at Muslim. At kung ang mga Kristiyano ang tatanungin, ito ay nakasulat sa kanilang banal na alkat. Deuteronomy 7:6, Zechariah 2:8, Genesis 12:3, Psalm, Ezekiel, Book of Chronicles at marami pang iba. Ang pagpaslang ng mga inosenteng bata na walang kalaban-laban ay utos ng Diyos nila. Ang ganting opensiba ng Israel ay pumatay ng higit na 53,000 Palestinian. Marami sa kanila ay mga kababahian at mga bata. Asaan ang Abrahamic God? Wala, umalis, tulog, day off. Ano ang dahilan? Ayon sa katangian ng Panginoon, alam niya lahat, nakikita niya lahat, pinakamakapangyarihan at walang hanggang pagmamahal. Anyari, anong ginagawa? Just watching lang? Nako, kaya kung may Panginoon man, hindi ko rin siya sasambahin. Kung tutuusin, mga kababayan pa ni Jesus ang mga Palestino.
Naku po, aabutin tayo ng siyam-siyam kung babanggitin ko lahat ang kaguluhang hatid ng mga Abrahamic religion. Abrahamic religion pa lang yan, ha? Ang katotohanan na walang Panginoon ang nakatulong sa kabuhayan ng bawat nabubuhay sa mundo, pero perwisyo ng religion, naku, sagana tayo dyan. Try mo lang pag-aralan ng kasaysayan dahil lang hindi nakakaalam ng nakaraan ay hinatulan na ulitin ito, yun sa sangkatauhan. Imagine kung walang religion.